Yan, nawawala eh. Praise God! Salamat po sa Panginoon at a blessed morning uli sa inyong lahat. Ako nga pala si Pastoral Lenore, yan, hindi pa nakakilala. On behalf of Pastor Wendell at mga leaders dito sa Shekinah Grace Christian Fellowship ay bumabati ng isang mapagpalang umaga, maging sa mga nanonood ngayon through online. Ani ko lang ito. Lumilipad yung papel eh. Amen. Ayan. Sabi nila, hindi daw mahalaga kung ano yung ginagawa natin. Ang mahalaga kung paano natin ito ginagawa. Amen? Kasi pwede ka magbigay nang hindi ka nagmamahal, tama? Pero kapag nagmamahal ka, hindi pwedeng hindi ka nagbibigay. Parang ayaw niya to. Ayan. So, importante po talaga kung paano natin to ginagawa. Amen? So, may tanong po ako sa inyong lahat at alam ko po lahat po kayo rito ay nagtatrabaho dati, kung ngayon, hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin. Paano ba tayo kumikilos sa lugar ng trabaho? Ayan. So may mga kasing mga, kumbaga, Monday to Friday, nasa office tayo, o naman yung trabaho natin, di ba? So paano ba tayo kumikilos? Paano ba natin may papakita sa kanila na tayo po ay isang manggagawa ng ating Panginoong Jesus? O sumasabay ba tayo sa takbo ng mundo? Ayan. So kayo na po sumagot ng question na yan, paano ba tayo kumikilos sa lugar ng ating trabaho? Amen? So ang ating teksto for today is taken from the New Testament. Si Apostol Pablo po ang nagsulat nito. Tamang-tama naman kasi, nakakatuwa kasi yung devotion ni Ate Flor, tsaka yung message for today, halos connect po siya. Sabi rito, ang salita ng Diyos version, Colossians 3:22, mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong mga amo dito sa lupa, hindi lamang kung sila ay nakatingin bilang pakitang tao, kundi sa katapasan ng puso na may takot sa Diyos. Next verse, chapter 4, verse 1, mga amo, ibigay ninyo sa inyong mga alipin kung anong makatarungan at kung ano ang nararapat, yamang nalalaman ninyo na kayo rin ay may isang Panginoon sa langit. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Amen. So, sa atin, sa buhay po natin, marami po sa atin na hindi alam, alipin po tayo. At may mga master din. Ayan. So, bago mo ng lahat, meron po akong isi-share sa inyo isang verse. Ayan, sinabi rin po kanina sa devotion. Hindi po kami nag-usap ni Ate Flor, pero tamang-tama, no? Sabi sa Roma 6:16, hindi ba nyo alam na kapag kayo nagpasakop kayo sa sino man inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. Maging ito'y kasalanang ahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na ahantong sa pagiging matuwid. Amen. So, ang banal na kasulatan na nagsasabi niyan. So, ibig sabihin, sa buhay po natin, nagiging alipin po tayo. Hindi natin alam. For example, may isang taong nakasakit sa'yo, 20 years ago na, pero hindi mo pa rin siya mapatawad. Hanggang ngayon, so nagiging alipin ka na ng galit, ng inis. Every time na makikita mo siya, lahat bumabalik. So parang hindi ka pa rin nakaka-move on. So hindi mo namamalayan, nagiging alipin ka na. Kaya nga sabi rito, no, kung tayo nagpapasakot sa sino man o ano man, sinusunod natin, nagiging alipin tayo. So anong nangyayari? Tayo ay napapahamak. So hindi ka tuloy makapag-move on, hindi ka makagalaw, so lagi kang galit, di ba? Ang taong may galit sa puso, nakita yan sa pagkilos natin. Nagre-reflect yan sa pagkatao natin. So mas maganda, tayo po ay maging alipin ng ating Diyos. Anong mangyayari? Tayo po hahantong sa pagiging matuwid. Kaya nga po, di ba, ang banal na kasulatan, lagi yan sinasabi sa Joshua 1:8, meditate day and night ang salita ng Lord. Kasi kumpleto po ang salita ng Panginoon, tinuturuan po tayo nito lahat. Lahat, kumpleto, rekados po siya. At dito nakikita natin lahat ng mga tama, yung mali, ginagabayan tayo, kaya napakaganda po talaga. And I encourage ko po, lahat po tayo dito na nandito, ay sikapin natin na tayo po ay magbasa
ng Biblia. Amen! Yan. So, introduction pa lang yan. So, kanino at ano pa ating sinusunod? Ayan, tandaan natin ha, nagiging alipin po tayo kung ano man ang ating sinusunod. Ayan. At kasi ang Panginoong Jesus, muli ay isang paalala sa atin, pinalaya na tayo. Amen. Kaya nga di ba sa Galatia 5:1, naalala nyo yung pinirich din dito dati, di ba? Pinalaya na tayo ng ating Panginoon, kaya wag na po tayong bumalik sa dati. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinalaya ka na ng Diyos. Ayan. Kasi sabi sa Isaiah 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin, nasa inyo na po lahat, nasa atin na lahat, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap, sinugo niya ako, so tayo po yan, at tayo rin po ito dati, mga sugatang puso, mga bihag, mga bilanggo, nung hindi pa natin nakilala ang Panginoong Jesus. Amen? Di ba dati, nung hindi pa natin kilala si Lord Jesus, alam naman natin yung Semana Santa, di ba? Nung namatay si Lord dun sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, it is done. So hindi natin alam yon. Alam lang natin, namatay si Lord sa atin. Pero nung, kaya pag every Semana Santa, ginagawa natin, sa paniniwala natin, na tayo pinatawadan ng Lord, pinapahirapan natin yung sarili natin. Tama? Di ba? Lumalakad tayo ng mula doon sa may pintuan, ng simbahan, papunta sa altar. Ako po, ginagawa ko po yun dati. Doon sa Quiapo. Nung ako po'y Katoliko, sagrado, dekadado, tampleto na. May kadena pa. Ayan. Ginagawa ko po yan. Tapos, nangungumpisal ako sa pari. Kasi I believe na papatawarin ako ng Diyos kapag nangungumpisal. Noon yun, pero ngayon hindi na. Di ba? Kaya nung namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, nakita natin, nalaman natin, at may ginamit ang Lord para ibahagi sa atin ang core spiritual law. Kaya ngayon, tayo naman ang ginagamit ng Lord para ay magbahayag ng kanyang banal na salita sa mga taong bihag, bilanggo, sa mga sugatang puso na dati tayo yon, kasi tayo ngayon ay malaya na. At once na na-share natin po sa kanila yan, tayo po ay malaya na. Amen? So, introduction. And bago mo tayo mag-umpisa, may kwento muna ako. Storytelling yan. Alam ko, narinig yun na ito. May isang lalaki, may nakita siyang 3 manggagawa na pare-pareho yung kanilang mga ginagawa. So, nakita niya to. Nag-ano sila ng bato. Tinanong niya yung first person. Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, nagre-receive ako ng $100 a week. So, ibig sabihin, nagtatrabaho siya, tumatanggap siya ng sahod. So, sa sahod lang siya after. Then yung second, sabi niya, tinanong niya rin, anong ginagawa mo? Nag-ano ako ng stone. Nagtatabas. So, ibig sabihin, concentrate lang siya dun sa kanyang trabaho. Yung third person, tinanong niya rin, anong ginagawa mo? Sabi niya, I'm building cathedral. Amen. So makikita natin, no? 3 lalaki, pare-parehong ginagawa, pare-pareho yung kanilang trabaho, pare-pareho yung question na binigay sa kanila ng tao, pero makikita mo, iba-iba yung sagot nila. Amen? So ibig sabihin, hindi problema yung sistema. Ang problema, nasaan? Nasa puso. Kaya po ang Panginoong Jesus, concerned po siya sa puso po natin. Kaya lagi niya sinasabi, guard your heart. Bantayan niyo yung puso niyo. Kasi kung ano yung nasa puso po natin, yun po yung lumalabas sa bibig natin. Yun po yung nakikita sa atin. Kaya kung tayo po ay lumalalim, punong-puno tayo ng salita ng Diyos, makikita po yan sa ating pananalita. At makikita rin yan sa gawa natin. Amen? So, introduction again. Ang ating pamaga, ang paglilingkod na nakakalugod sa Diyos. Naglilingkod po ba tayo sa Diyos na nalulugod po siya? Yung ginagawa po ba natin ay para po sa Panginoon? O para lang po, makaano lang tayo ng fame? Ayan po, sa paglilingkod na nakalugod sa Diyos, Colossus 3:22, chapter 4, verse 1.
So let me read for you again, Salita ng Diyos, Biblia, version, mga alipin. Sundin ninyo sa lahat ng mga bagay ang inyong mga amo dito sa lupa, hindi lamang kung sila ay nakatingin bilang pakitang tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Diyos. So that means, nagtatrabaho po tayo dapat ng maayos, hindi lamang yung nagpapakitang gilas lang tayo. Nagtatrabaho tayo na merong katapatan sa puso at may takot sa Diyos. And second verse, ito sa mga amo, tayo din to Mga amo, ibigay ninyo sa inyong mga alipin kung anong makatarungan at kung ano ang nararapat, yamang nalalaman nyo na kayo rin ay may isang Panginoon sa langit. Amen. Alam niyo, this passage was written almost 2,000 years ago. And still, na-apply pa rin po ito sa buhay natin na hanggang ngayon. And this passage also, sinulat ito sa mga slaves ng mga panahon na yan. Kasi during sa Roman Empire, marami po kasing mga nagtatrabaho sa household, kaya ito po ay sinulat ni Apostle Pablo. And sabi rin ng mga scholars, ay itong Colossus na to, sinulat po niya yan habang siya ay nakakulong. Imagine na kahit nakakulong po siya, ay wala pa rin po siyang sawang nag-encourage ng mga kapatiran. Ganon din po sa atin sa buhay natin. Tayo ba, kahit na may pinagdadaanan tayo, humihinto ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Or nagpapatuloy pa rin tayo? So, I believe, nagpapatuloy pa rin tayo. I hope and I pray. Amen? So, mga kapatid, sabi nga rito, tayo po dapat ay nagtatrabaho na mayroong katapatan at may takot sa ating Panginoon. So, ang bottom line is we gladly submit. So, kailangan po natin mag-submit sa ating Panginoon ng buong puso. Para po tayo ay umunlad, lumabong, mag-shine. Napapansin nyo, before, kung titingnan mo yung before and after ng pagkatao natin, nung tayo hindi pa nakilala kay Lord, tingnan mo yung sarili mo dati, tsaka yung ngayon. Ikumpara mo, parang, Lord, ang layo na pala na narating ko. Lord, hindi na pala ako yung tulad ng dati. Di ba? Kung ikukumpara. So, kaya matapansin nyo tayo kung lahat ay laging binabago ng Diyos ng from glory to glory, shine. Shine po tayo. Kaya nga yung pangalan ng ating church, Shekinah, nagniningning, glory. Tingnan mo yung katabi mo kung nagniningning. Ayan, nagniningning. Hindi yung noo, o hindi sa pawis. Nagpapawisan na ako, grabe. Amen. So, tuloy tayo. Obedience from heart. Ano ba? Dapat nandun ang pagsunod sa Panginoon. Dapat buong puso. Hindi lamang yun dahil ginagawa mo lang kasi naatasan ka. Dapat nandun yung galing sa puso. Yes, Lord, gagawin ko yan para sa'yo. Amen? Huwag po tayong maging parang bat ako. Alam niyo yung bat? Yung paniki. Huwag kayong maging paniki. Yung pag, oy, ikaw ang pinipray. Ba't ako? Ba't gano'n? Sabihin natin, praise the Lord. Yan. Alam niyo, isang malaking opportunity na tayo po'y ginagamit ng Diyos sa kanyang ubasan para maghayag ng kanyang banal na kasulatan. Isa privilege po yan. Amen? So, sabi nga, malaking bahagi ng buhay natin ang pagtatrabaho. Katulad nga ng binabasa natin. Kasi nga, ang Colossus po kasi, kung babasahin natin chapter 3, yung earlier verse niya, verse 18, 19, may katuruan doon tungkol sa mga mag-asawa. Then, 2021, tungkol naman to sa mga anak at sa magulang. Now, itong 22, katuruan o instruction ni Apostol Pablo doon sa mga nagtatrabaho, sa mga alipin. Kumbaga, alipin kasi ang tawag nila doon ng araw. Amen? So, malaking bahagi ng buhay natin ang pagtatrabaho. So, bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo ng mga magulang natin magtrabaho. Tama? Diba? Kami rin, bata pa yung anak namin, tinuturuan din namin siya magtrabaho, yung maghugas ng pinggan, magwalis. Diba kapag nakikita natin sila nagtatrabaho o ng gawaing bahay, tuwang-tuwa tayo, nabibless tayo. Amen? So, malaking bahagi ng buhay natin yung pagtatrabaho. So, naalala ko tuloy nung habang ako'y nag-aaral nito salita ng Lord. Alam niyo kasi kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Lord, ay ang unang-unang natuturuan o natututo, ako po, o yung sino man yung nag-aaral. Tama? Di ba yung mga nag-aaral? Saka ito rin ay
kumbaga patama rin sa'yo eh. Paalala rin sa'yo. Di ba? Kasi doon mo nalalaman, ay oo nga no, Lord, sorry. Di ba? Minsan napapasorry ka kay Lord na, ay nagawa ko pala yun. Kaya maganda rin po yung nag-aaral tayo ng salita ng Lord, na inihimay-himay natin yan. Nalalaman natin yung revelasyon ng Lord sa atin. So back po tayo sa topic. Yung pagtatrabaho, naalala ko dati, share ko lang po, nung namatay po kasi yung father ko, bata pa siya nun 39 years old lang tatay ko namatay. Tapos ang mother ko, 29 years old. Mga 11 o 12 years old lang ako. So, 6 kami magkakapatid. Imagine, 6 kami. Ako po yung panganay. Tapos yung bunso namin, 3 months old pa lang. Kapapanganak pa lang ng father. Yan. Namatay na yung father ko. So, nakita ko yung hirap ng buhay namin. Sabi ko, gusto ko tulungan si nanay. Yung kapitbahay namin, meron siyang negosyo na lumpiang gulay. Alam niyo yun? Nag-try ako. Sabi ko, gusto kong magtinda niyan. Sabi na akin ng kapitbahay namin, kaya mo ba yan, Nora? Ang bata-bata mo. Gusto ko, try ko lang para makatulong kay nanay. So, tinry ko siya. Bilang isang bata, para ako naglalaro. Kaya feeling ko para ako naglalaro. Nang tumisigaw ako sa kalsada niyan, lumpiang gulay, ganyan. Katatawa ako. Naalala ko lang bigla pag nag-aaral. Naalala ko talaga yung bigla pa, nostalgic lang. No? Tapos, naranasan ko rin yung magtinda ng dyaryo sa palengke. Dyaryo, madaling araw, tsaka yung plastic. Kasi bata pa ako noon hindi ko pa alam gagawin namin noong time na yun kasi kakapanganak lang ni nanay, kamamatay lang ng father ko. So, ayun. Mabuti po ang Lord kasi hindi niya po kami pinabayaan. Amen? So, balik po tayo sa ating topic. So, sabi nga, malaking bahagi ng buhay natin ang pagtatrabaho. Maging sa pag-aaral, ibang klaseng trabaho ginagawa dyan kasi ibang klaseng disiplina ang kailangan mong gawin bago ka makatapos ng pag-aaral. Tama? Disiplina yan. Amen? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa atin, sundin niyo sa lahat ng bagay ang inyong mga amo dito sa lupa, hindi lamang po sila ay nakatingin bilang pakitang tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Diyos. So mga kapatid, check your heart. Ayan. I-check po natin ang ating mga puso. Pinapahalagan ba natin ang trabaho o puro reklamo lang tayo? Ayan. Sabi nga, ginagawa mo ba ang trabaho kasi kailangan, kasi para may mapakain ako sa pamilya ko eh. O kaya para may makain ako. O ginagawa mo ba ito ng masaya? Ayan. So nakikita mo bang mahalaga yung ginagawa mo o naiinggit ka sa iba? Nagtatrabaho ka ba para lang sa sahod? Yan. Nagnenegosyo ka ba dahil gusto mong yumaman? O nagpupursige ka kasi meron kang gustong patunayan sa sarili mo? So yun yung mga question po natin at kayo na lang pong bahala sumagot kung ano po yung isasagot po ninyo dyan. Sabi ko nga kanina, hindi po problema yung sistema, kundi yung puso po natin, yung heart natin. Kaya nga po ngayon mga kapatid, ay pinapaalala sa atin ng Lord, check your heart. Tanungin natin yung puso natin. Ginagawa ba natin itong mga bagay na to para kay Lord? Kasi tinitingnan ba natin ang trabaho natin, ang spiritual? Parang hindi naman yan nakakaging. Kasi di ba parang inisip natin yung trabaho kasi parang parusa yan ng Lord sa atin eh. Naalala niyo yung sa Genesis, yung kung saan nag-fall yung man. Diba? Sabi ng ating Panginoon Diyos, Ama, ayan, mga lalaki, magtatrabaho kayo, magpupungkal kayo ng lupa, parang, diba? So, iniisip natin, yung trabaho is sumpa. Diba? So, pero hindi po. Ang trabaho ay dinisign at nilikha po ng Diyos yan para sa atin. And remember, ang Panginoong Diyos, Ama, ay worker din po siya. At napatunayan po yan, diba? Nung nilikha ang sanlibutan, diba? Day 1, let be light. Trabaho siya noon. 6 days siya nagtrabaho, and the ika-7th day, nagpahinga siya. So, doon pala makikita natin. So, sabi nga, most Christian, itong problema, kapag dumadating sa trabaho, 2 bagay lang yan. Una, walang ginagawa sa trabaho, paising-ising, pabonjing-bonjing, okay lang yan. O kaya, yung iba, ginagawang idolo ang trabaho. So, yun yung problema. So, ang gagawin po natin ngayon, titingnan natin ano ba yung conclusion o ano ba yung, solution para dito. Para
Kasi minsan kasi, aminin man natin sa hindi, Monday to Friday, nagtatrabaho tayo, then kayo lang po nakakaalam kung ano po yung mga ginagawa nyo o ano yung mga style nyo kapag nasa trabaho po tayo, na ipapakita ba sa atin na tayo po'y Kristiyano? Minsan kasi, pagka nag-church ka, tapos yung katrabaho mo, nag-church din, nagkakagulatan. Uy, Christian ka pala. Di ba? So nakakagulat. Kasi sa trabaho kasi hindi sila nagpapansinan. Okay, ang sungit-sungit. So, di ba? Ganon. Kaya minsan nagkakagulatan. So, yun po yung question kanina. So, tuloy po tayo. So, gagawin natin, ano pa yung solusyon? So, meron dito sinasabi na biblical theology of work. Meron palang ganon. Ano ba sabihin ng teoloya? Ang teoloya ay nagtuturo ng paggawa sa trabaho ay bahagi ng likas na kagandahan sa paglikha ng Diyos. Kasi pag nagtatrabaho po tayo at tayo isang Kristiyano, makikita po sa atin na kung ang puso natin ay nakay Kristo. Ginagawa natin ng mainam yung ating trabaho. Amen? Kaya nga ako po dati, naalala ko nung nagtatrabaho pa ako, pag mayroon po akong nabalitaan na may makakasama akong sa butik na Christian din, tuwang-tuwa ako. Bakit? Kasi alam ko Christian to hindi to manggugulang, hindi manlalamang, hindi manloloko, di ba? Magkakasundo kayo. Yun. So, sa atin, na ano ba natin, na i-apply po natin ang pagiging Kristiyano natin pag nasa trabaho po pa tayo. Amen. So, sabi ko nga, ang work ay hindi po yan parusa sa atin ng ating Panginoong Diyos Ama. Ito ay parte na nilikha po ng Diyos ang trabaho. Kaya ang tanong dyan, pinapahalagahan ba natin ang ating trabaho? Amen? So, diba, sabi ko nga, sa Genesis pa lang, nagtrabaho na ang ating Panginoong Diyos Ama at hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin siya kasi iniingatan niya tayo, binabantayan niya tayo, di ba, nakikita niya tayo. So, kumbaga, God is a tireless worker, kumbaga. Amen? So, sabi nga, binabasa niya at sinabi, magpakarami kayo. So, doon pala sa Genesis, sinabi rin po sa atin ng Lord yan, yung blessing na yan, na tayo po yung pinamahalaan niya. Di ba? Yun yung sa atin Kaya lang kasi pagdating nga nung kasalanan, na-kick out nga yung ating si Eva at Adan, kaya nagkaroon ng kasalanan. Which is yung punishment for me, ang belief ko dyan, is yung kahit nagtatrabaho ka na, trabaho, pero parang may kulang pa rin. There's something na parang mayroon kang hinahanap. Yun yung ating Panginoong Jesus. Kaya nga nung nakilala mo si Lord, yun yung nagpupuno sa'yo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung ang Panginoong Jesus ay nasa puso natin, makikita sa pagkatao natin. Makikita sa ginagawa natin. Parang, Lord, ginagawa ko to para sa'yo. Lord, nagtatrabaho ko ng maayos para sa'yo. Hindi yung kapag nagtatrabaho tayo, for example, uy, bilisan mo, nandiyan si boss, kailangan makita niya tayo nagtatrabaho. So, pakitang tao lang. Pag wala si boss, wala si ma'am, si sir, pabanjing-banjing tayo, pa-easy-easy, kwentuhan, daldalan, o kaya sa LP-Cellto, o kaya Facebook. Pero pag andyan si boss, trabaho. So, hindi po yun ganun dapat ang isang Kristiyano. Anong sabi sa Colossians 3:22? Magtrabaho po tayo ng may katapatan at may takot sa Diyos. Nagtatrabaho tayo para sa Panginoon, hindi sa tao. Amen? Ang purpose po ng work is to glorify God. Ayan. Nag-glorify po ang Panginoon kapag nakikita na pag tayo ay nagtatrabaho ng maayos. Diba? Pangit, diba parang ang sakit naman pakinggan na, yan ba yung Kristiyano, bakit ganyan siya magtrabaho? Sino napupunaan? Ang ating Panginoon. Hindi po tayo. Amen? So, ang purpose mo ng trabaho ay para mag-glorify po ang ating Panginoon. So, isipin na lang natin ay si Lord, tapos yung boss nasa gitna lang, tapos tayo, si Lord, dun po tayo dapat. Kaya nga lagi sabi, Lord, focus lang tayo. Focus. Kapag nasasaktan ka sa trabaho mo, sumbong mo kay Lord. Lord, ikaw na pong bahala dun sa boss ko. Sobrang sungit siya.
Lord, ikaw na pumbala dito sa kasamaan ko. Lagi akong inaapi. Sumbong mo lang. Tapos, hayaan mo ang Panginoon ang siyang pumilos. Amen? At mahirap magtrabaho dahil sa kasalanan ng iba at dahil di sa sarili nating kasalanan, nakakapagod po yun. Nakaka-frustrate. Parang wala ng kabuluhan. Pero sabi nga, ang Panginoong Jesus, ang magpupuno po niyan, ang dapat po ay tayo yung ibigay mo po sa Kanya yan. Amen? So, how the gospel redefines work? So, paano ba ma-redefines? O paano ba makikita sa buhay po natin kapag po tayo nagtatrabaho? Sabi nga, tandaan din natin na di na po tayo yung dating tayo. Isipin na lang natin, tayo na po yung bagong nilalang. Kaya kapag nagtatrabaho po tayo, dapat iniisip natin, si Lord po yung boss natin. Amen? Hindi yung boss natin na magbibigay na sa sahod natin. Si Lord po ang bahala. Amen? So, sabi nga, the gospel inform and transfer all of life. Naniniwala ba kayo na kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, pag ninanamnam natin ang salita ng Panginoon, nababago ang ating buhay? Amen? Diba nababago yan? So, siguro, I believe naman lahat po tayo na bago po ang ating buhay. Ako po, malaking pagbabago ng Panginoon sa buhay ko po. Kung kilala niyo lang po ako before, hindi po kayo maniniwala. Pero ang Panginoon po, binago niya. Hanggang ngayon, binabago niya pa rin po ako ng binabago. Amen? So, paano natin ma-demonstrate? Paano ba natin mapapakita ang gospel? Alam ko, lahat po kayo sabihin, Pastor, ang hirap niyan sa trabaho kasi maraming mga nice people. Yan. Minsan talagang inaano ka, yung sinusubukan ka, yung gaano ka kapasensyo sa ganyan, pasensyoso. Tapos pag sumabog ka, sasabihin nila, ay, yan ba yung Kristiyano? Bakit ganyan? Nagagalit. Di ba? So, mahirap po talaga, pero kailangan lang po natin is manalangin at hinga po tayo ng inhale, exhale. Sabi mo, Lord, kung na pong bahala sa kanila, sumbong mo lang kay Lord. Ako po, ganun po lagi kong ginagawa. Pag mayroon pong nananakit sa akin o feeling ko parang inaapi niya ako, sinusumbong ko siya kay Lord. Kung Lord, ganun ginagawa sa akin, hindi ko alam bakit. Huwag kang magchichismis. Huwag mo siyang ichichismis, yun. Sumbong mo lang sa Panginoon. Amen? So, sabi nga, hindi natin kailangan ng bagong trabaho. Ang kailangan lang po natin si Jesus sa buhay natin. Kasi po, mga kapatid, habang lumalalim po tayo sa Panginoon, mas lalo pong gumaganda o nagsha-shine ang ating buhay kasi natututo tayo ng mga bagay na, kumbaga, yung mapapabuti yung ating buhay. So, ang ating primary identity, si Kristo. Kaya sabi nga, empleyado ka man, or manager ka man, kung ikaw ay nakay Kristo, dapat ang identity mo, si Kristo. Yung ID, di ba yung ID? Suot-suot natin yan, papakilala na empleyado ka ng ganitong company. Ikaw naman, bilang anak ng Diyos, bilang manggagawa ng Diyos, ang ID mo, ang ating Panginoong Yesus. So, kaya nga favorite ko po yung Philippians 4:8. Lahat ng bagay na maganda, nakakalugod, nakaka-glorify sa Panginoon lang ang dapat nating iniisip. And then, dadagdagan pa natin yung lahat ng ginagawa natin, ano man ang ating ginagawa, gawin natin yan ang buong puso para sa ating Panginoon, hindi dun sa tao. Amen? So next, work as hard as you can. Yan. Magtrabaho tayo ng mainam, ng maayos. Amen? Niligtas tayo ng Diyos hindi para magpakatamad, kundi para magpakasipag. Is a good adjective o mabuting katangian ng isang tao o ng isang Kristiyano. Magpakasipag po tayo sa ating trabaho. Amen? Sabi nga, uli, ang salita ng Diyos, version, sundin natin sa lahat ng bagay ang mga amo natin sa lupa, hindi lang dahil sa nakatingin sila at nais nating malugod sila sa inyo. Ibang version pala, kundi gawin natin yan ng buong puso at may takot sa Diyos. Pero wag naman yung halimbawa sabi ni Pastor, sundin daw lahat. Siyempre may wisdom tayo, no? Baka sabihin ng amo natin, magnakaw ka dun.
alam mong mali, syempre hindi mo gagawin yun. O kaya mandaya ka, hindi mo gagawin. Syempre may wisdom. Amen? So, ang mga amo naman, ayan. So, tayo rin po, naging amo rin tayo. O kaya, for example, nasa church po tayo, meron tayong may position tayo, o kaya sa trabaho, or may negosyo, ibigay po natin ng mabuti at makatarungan doon sa mga nakakababa po sa atin. Huwag po tayong manlalamang kasi alalahanin natin na meron din po tayong amo sa langit. Yun po yung ating Panginoong Diyos Ama. Amen? So, kahit bossing ka, dapat wala kang favoritism. I-treat mo ng maayos, fairly, justly, ang mga nasasakupan mo. Amen? So, katulad ni Epaphras, nagtatrabaho po siya ng maayos. Nagdadasal siya, pinagpe-pray niya ng buong lakas, ng buong puso. Ayan, no? So, next verse is, in the name of the Lord Jesus Christ, kung naniniwala tayong si Kristo ay sapat, dapat paniwalang-paniwala tayo buong puso. Siya'y nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya nga sabi nga kanina sa kanta, I can do all things through Christ, na nagbibigay ng lakas sa akin. Ganon din po pag nahihirapan tayo sa trabaho natin o sa buhay natin, sabihin lang natin si Lord ang magbibigay ng lakas sa akin upang makayanan ko itong mga bagay na ito. Amen? Magtrabaho tayong mabuti. Kung nag-aaral tayo, mag-aral tayo ng mabuti. Kung nagtatrabaho tayo ng mabuti. Sabi nga, may panahon ng pag-aaral, may panahon ng pagtatrabaho, pero mas malaki nga yung na-occupy ng buhay natin yung pagtatrabaho kasi bata pa lang tayo, nagtatrabaho na tayo. So, kung dapat magtrabaho po tayo ng mainam. Work with all your heart. Gawin po natin ito ng buong puso at may takot sa Diyos. Kaya from now on, isipin natin, pag pumasok tayo bukas, Lord, para sa iyo to. Kaya huwag sabihin na natin, ay, Lunes na naman. Makikita ko na naman ang mga katatrabaho ko. Ganon. Dapat excited po tayo kasi si Lord ang siyang bahala sa atin, sasamahan niya po tayo. Amen? So, kumusta ang puso nyo sa pagtatrabaho? Ayun na lang po, mga kasagot niyan. At kung tayo naman ay amo, tinatrato ba natin ng maayos at tama ang mga nakasakupan natin? So, kailangan din ng puso. So, work for the Lord, not for men. Tandaan natin yan, mga kapatid. Magtrabaho po tayo ng maayos sa Panginoon at hindi sa tao. Lahat po na, maging dito sa church, kapag ina-assign po tayo na tayo po yung mag-share, tayo yung mag-worship coordinator, huwag niyo isipin na, ay, ginagawa ito para kay pastor. Hindi. Ginagawa natin niya para kay Lord. Hindi para dun sa tao. Nagsisimba po tayo dito para kay Lord, hindi dun sa tao. Amen? Work for the Lord, not for men. Sabi nga, work as hard you can, with all your heart, for the Lord, not for men, and lastly, faithfully and patiently. Dapat buong tapat, buong puso, para sa ating Panginoon. Isipin nyo kapag ginagawa mo yung isang bagay para kay Lord, hindi ka mauupusan, hindi ka mapapagod, masaya ka, andun yung peace. Pero kung ginagawa mo yung isang bagay para doon sa isang tao, para ma-please lang siya, mapapagod ka. Masasaktan ka pa nga eh. Dapat lahat po para sa ating Panginoon. Amen? So sabi nga, Lord, where you deploy me, I serve well. Nagsiserve po ba tayo ng well, ng maayos? Nagsiserve po ba tayo ng nakakalugod sa Panginoon? Binibigay po ba natin lahat? I gave it all. I work with all my heart because I was working for you, not for human master. Nagtatrabaho o naggunagawa ko itong mga bagay na to para sa iyo. So may libro po yan, The Gospel at Work. Kaya kung may time kayo, basahin niyo po yan, The Gospel at Work. Ano pa yan. So like Jesus, love keeps no record of wrong. Huwag po natin tatandaan o i-record yung mga bagay na masasama. So gawin natin katulad ng ating Panginoong Yesus.
Hindi ito tayo dapat nagtatanim ng sama ng loob. Amen? So, love does not keep score of the mistake of others. Hindi yung matagal nang may kasalanan sa iyo, hanggang ngayon, natatandaan mo pa rin. So, matuto po tayong magpatawad. Matuto po tayong ibigay po sa Panginoon para hindi po tayo maging alipin ng galit, ng inis, o anuman yan. Kasi hindi po yan nakakalugod sa Panginoon. Amen? Lahat tayo nilikha para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And I'm sure alam niyo na po ano yung purpose natin sa ating buhay. Mag-glorify po ang Panginoon sa buhay natin. So we are designed to bring God's glory. Niniwala po ba kayo doon? Amen? So ginagawa po ba natin yan? Lahat ng ginagawa natin para po sa glory ng ating Panginoon. Have you wondered kung tama po ba yung ginagawa natin ngayon? Ayan. Napapaisip po ba natin? Tama ba yung ginagawa ko ngayon? Okay ba? Nakakalugod pa kay Lord? So, kayo na pong sumagot niyan. Ang daming question, no? So, magtrabaho ng may katapatan at integridad. Ano ba yung integridad? Na kahit walang nakakakita, walang nagbabantay, nagtatrabaho ka ng maayos. Nagsuserve ka kay Lord ng maayos. Yung paglilinis sa church, pag-aayos ng upuan, Lord, para sa iyo to. Nagwawalis ka, Lord, para sa iyo to. Lahat po yan, para kay Lord. Nagtatrabaho ka sa office, kahit naiinis ka na, Lord, para sa iyo to. Kaya lagi po, kaya nga lagi sinasabi, yung pray without ceasing. Yan. Doon mo i-apply yun. Lagi ka nagpe-pray. Lagi mo siyang kinakausap. Then, dapat andun yung sincerity ng puso, nandun yung paggalang sa Diyos, at pagtatrabaho para kay Kristo. So, mapapansin nyo, no? Laging paulit-ulit, laging pinapaalala sa atin, kasi napaka-importante nito, na magtrabaho po tayo nang mayroong katapatan, na may paggalang, ng buong puso, para sa ating Panginoon. Kasi minsan nakakalimutan natin yan eh. So, dapat lagi nandun. Amen? So, paglilingkod na hindi pansarili, walang pagpapanggap, pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Amen? Kasi sa everything na ginagawa po natin, lahat, ang sino napapangaralan? Ang ating Panginoon. Hindi naman ikaw, si Lord. Amen? So your attitude and behavior at work sa trabaho natin should be a testimony for Christ. Amen? And bring people to Him. Kasi pag nakikita nila na maayos, makikita mo, ay, sige nga, sama ako sa iyo sa church. Minsan, pag nakikita maganda yung ano mo, na napupuri ka rin. At the same time, syempre si Lord, napupurihan din sa buhay mo. Ang Panginoong Yesus, nagtrabaho rin siya bago siya nag-focus sa preaching, di ba? Carpenter. So, isang trabaho na bababang puri, pero binigay niya ng karangalan. Nagtrabaho siya ng maayos. Amen? Kaya huwag niyo po sasabihin na, ay, ganito lang ang trabaho ko, mababa lang. Hindi. Gawin mo ng maayos. Gawin mo ng buong puso, ng buong lakas, ng si Lord yung napupurihan. Di ba? Amen. So, next, application sa mga Christian boss. Ayan, you may have a Christian boss. Kung may mga Kristiyano po kayong boss, or kayo po Christian boss, di ba minsan kasi mayroong nag-take advantage. Katulad nga kanina nasabi ko, may mga tao na pag alam nilang Kristiyano ka, di ba? Naranasan niyo yun? Pag alam nilang Kristiyano ka, talagang iano ka nila. Parang itinidare ka. Yeah. Hanggang sa mainis ka na. Tapos pag nainis ka na, sasabihin nila, may tawag dun parang gaslighting ba? Hindi ako nagkakamali. Yeah. So, sila na yung nagiging biktima. Pero yung unang-una, ikaw yung unang naging biktima. So, mayroong ganon. So, ang gagawin po natin ay pag-pray nga. Yun lagi po talaga pray. So, ang application, kung ikaw naman may Christian boss, wag din po natin na iti-take advantage. Amen? So, minsan kasi nati-take advantage din po natin sila. So, everything we do as Christian, kailangan po dala-dala natin ang bandera ng ating Panginoon, ang sino pinipresent natin, ang ating Panginoong Diyos Ama. Kaya nga kapag po tayo naglalakad, pag tayo pumapasok sa trabaho, sa school, tayo po'y Kristiyano, ang dala-dala po natin ay ang bandera ng Diyos. We are the ambassadors of Christ. Tandaan natin, para po tayong mga isda na nasa aquarium,
na tinitignan, pinapanood, or let's say para tayong mga artista. Ayan. Di ba yung mga artista pinapanood lagi yan, tinitignan lagi yan. Tapos pag may mga magaganda, ginagaya. Di ba? Ganun din tayong mga Kristiyano. Kaya pag maganda yung ginagawa natin, nakikita sa atin, ginagaya tayo. Di ba? At hindi mo alam, napibring mo na rin mga tao. Pero kasi yun nga, tandaan din natin nga, lahat sila nakatingin. So, kailangan ang pinipresent natin ang ating Panginoon. Amen? So, we are always watch and represent the Lord at all times. Gaya ng ID, lagi po yan nakasabit sa leeg natin pag nasa trabaho tayo kasi pinipresent niya yung kumpanya pinapasukan, ganun din po sa atin. Pinipresent po natin ang ating Panginoon. Amen? So, ang the best o yung powerful example na someone na talagang nakita natin na kahit ginawa na siya ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid, sino yun? Si Joseph. Diba? Nakita natin, no? Pero hindi siya bumitaw sa ating Panginoon. Ginawa pa rin niya ng maayos. Ginawa niya ng buong puso, ng buong katapatan ang kanyang trabaho. Pero tingnan mo naman, talagang itinataas. Tinaas siya ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, mga kapatid, kanino ka bang alipin? Alipin ka ba ng hindi magaganda? Alipin ka ba ng mga galit, ng selos, o anuman? O alipin ka ng Panginoong Yesus? Sabi nga, kung ang master natin ng Panginoong Yesus, siyang hari na palaging masusunod sa buhay mo, siyang may-ari ng buhay natin, at kung siya ang may-ari ng buhay natin, anong gagawin natin? You will do everything in your work for His glory. Gagawin natin ang lahat para sa glory ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabihin natin, Lord, make us all faithful and good stewards sa aming mga trabaho. Amen? So, glory to God po at nawa, may nagtunan po tayo sa araw ito. Sige po, tayo po yung